Araw-araw kinakapa ni Nanay Marilyn ang kanyang daan sa dilim. Tahimik na naghahanap ng liwanag na magsisilbi sanang gabay upang masilayan ang paligid. Ngunit nang sa wakas ay mabuksan na ang ilaw ng liwanag, pero dilim pa rin ang bumungad. Sapagkat ang kanyang mga mata ay tuluyan ng hindi masasaksihan ang maliwanag na mundo. Ako po si Marilyn Bina-Francisca, nakatira po sa Quezon City. Isa po akong PWD, 14 years na po. Bulag po, di po nakakita. Ang totoo po, hirap pa rin po akong tanggapin sa kalagayan ko. Kumbaga, nabubuhay ka pero parang patay. Napakadilim. 14 na taon na ang nakalipas noong huling masilayan ni Nanay Marilyn ang liwanag ng mundo. Nakunan po kasi ako nun, sir. Hindi ko naman po alam na ganun kadelikado. Tapos naglaba po ako, yun. Nadubli po ang binat na umakyat sa katawan, pati sa ulo. Kaya nabulag po ako, pumutok na po yung ugat ko. Dami mo ng puti. Pinatan ng kulayan. Sakit po kasi lumalaki po kami, yung kapatid ko po. Yung anak ko po, hindi niya po nakita. Ini-imagine ko na lang po kung ano yung mga hitsura nila sa ngayon. Kung nabago ba sila, ano ang hitsura nila sa ngayon na malalaki na sila. Alam ko po, masakit din po sa kanya yun. Sobra po ang hirap, pero kinakaya ko po. Pinaparamdam ko po sa kanila na lakas ako. Kahit mahirap po, ayaw ko iparamdam sa kanila na nahirapan ako. Doble po yung kirot sa amin bilang anak. Kaya lang, wala naman po kaming magagawa. Ayaw ko pa kasing mamroblema sila sa akin. Hanggat maaari, ako ang tutulong sa kanila. Sabi nga po nila, iba po ang sakripisyo ng nanay. Sana kahit ganyan yung nangyari kay mama, bigyan pa siya ng mahabang buhay. Nag-iisa lang po yung mama ko eh. Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. Kaya hanggang sa huling hininga ko, tutulungan ko pa rin sila hanggat kaya ko. Sa 14 na taon na pagkawala ng paningin ni Nanay Marilyn, kasama niya ang ginagamit na eye conformer na ito para lang mas komportable sa kanyang pakiramdam. Gumagamit pa ako ng plastic sa mata para hindi masyadong lubog. Ganito po yan, tuwing umaga. Lilinisin ko. Nalagay sa tabo. Yan. Hugasan ko po siya. Tapos pupunasan po para mawala po yung dumi. Maganda sana kung may eyeball kasi parang may mata. Kaso walang pera. Ito na lang muna. Pangsamantala. Sa kabila ng sitwasyon na ito, kinabisado niya ang bawat sulok ng kanilang tahanan at kumikilos ng gawaing bahay gaya ng paglalaba at paghuhugas at marami pang bagay. Minsan dito pa ako natutulog, minsan doon po sa baba. Ito naman po yung aming kusina. Ito lababo, ito po yung kala namin, dito pa ako nagluluto. Ito po ang CR namin. Kahit patila normal ang lahat sa paningin ng iba, araw-araw pa rin siyang dinadalaw ng katahimikang may kasamang kalungkutan. Hanggang sa huli na po itong kalagayan ko. Sana humaba pang buhay ko. Mama, salamat. Salamat po kasi ikaw yung naging mama ko. Ngayon po naiintindihan ko na po yung hirap niyo noon. Na kahit pagod na po kayong maglaba, titiisin niyo. Makakain lang po kami.
Minsan tingin namin na okay ka. Pero yung totoo, hindi pala. Hindi ka nagsasabi sa amin. Mahal na mahal kita, Mama. Utang na loob ko po sa inyo yung buhay ko. Kami magkakapatid. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Kung nakakakita lang sana ako, masaya ako makita ako yung mga anak ko. Pero masaya pa rin ako habang naririnig ko yung mga boses ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Samantala, kinamusta rin ng serbisyong bayan ni Tatay Rani ang benepisyong natatanggap ni Nanay Marilyn bilang siya ay isang PWD. 14 years na pong nabulag si Mama. 2 beses pa nakapag-payout kami sa City Hall. After po nun, wala na pong kasunod kasi nawala po yung pangalan niya sa listahan. Hiling ko po sana kay Tatay Rani, matulungan niyang kalagayan ko. Matagal na po kaming naghihirap. Pansamantala ay nagpaabot ang ating Tatay Rani ng 1,000 piso at bigas para sa pamilya ni Nanay Marilyn. Tatay Rani, maraming salamat po sa binigyan ninyong tulong sa amin. Napakalaking bagay po nito sa pangangailangan po namin sa araw-araw. Bless po ni Lord ang inyong puso. Magpatuloy po kayo ng kalakasan at kabutihan ng puso para matulungan pa po ninyong ibang tao. God bless po. Thank you po. Thank you so much, Tay. 14 na taon na ang nakalipas mula noong isara ng dilim ang kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang puso, patuloy pa rin ang pagtanaw, hindi sa anyo ng liwanag, kundi sa anyo ng pag-ibig at alaala, lalo na para sa kanyang pamilya.